Ayan man ang ginagamit nyo kanyo. Ano to? Heater po. Heater. Opo. Ito ba po pwede talaga to sa mga biik? Opo. Kaya ngayon lang namin na-discover po pwede pala yan. Usually, ang ginagamit namin, bombilya. Opo. Nakakatipid pa po kasi ito, imbis po gumamit kayo ng kuryente, mas makakatipid pa po yan sa kuryente. Paano naman ba nang inilalagay yan? Lalagyan po ng ipa. And then saan mo ilalagay yan? Paano paglalagay? Yung Ikakabit po siya dito, ganito po. Tapos, hindi kaya naman masunog naman yung mga biik natin? Hindi naman po. Itataas lang po siya para po hindi mapaso yung mga biik. Talagang, doon ba sa ipa na yan, ilang oras tinatagal niyang ganyan? 24 oras po. Mas mainit talaga siya kumpara mo doon sa tinatawag natin yung bombilya? Opo. Etong baboy na to, first quality. Ngayon, maliit po ang sipit-sipitan niya. Maliit ang sipit-sipitan niya. Isa lang ang matagal po 2 weeks lang. Hindi ko kaya. Kinakagat ako ng biik pag dinudukot ko siya. Hindi po nakakapasok yung kamay ko eh. Ngayon, pumayat siya ng pumayat ng pumayat. Doon po nagkataon na may atobi. Totoo po yan, practice ko po yan sa atobi. Ngayon, nanganak po siya dyan. 2 weeks po, akala namin mamamatay na. Si ate, sinabihan na nga ako ni ate na dapat binenta na natin. Hindi mo na lang binuhay kasi sayang mamamatay na. Akala namin po mamamatay. Oo, condemn na. Ngayon, ang ginawa ko, kasi nakukonsensya ako dahil hindi ko po pinabenta. Ang ginawa ko, araw-araw pong sinusubuan ng feeds na. Iba-ibang feeds po, para lang kumain siya. Iba-ibang feeds. Tapos, naalala ko pala, subuan ko nga ng pure na atubi. Totoo po yan, sinubuan ko ng pure na atubi, kahit kinakagat ako, sinusubuan ko. Kumain siya. Tapos sumunod na kainan, hindi na naman siya kumain. Ibang feeds na naman po. Linagyan ko ulit po ng atubi. Hanggang sa siguro, nagagalit na siya, kasi lagi kong pinipilit na subuan. Sinusubo ko po tong kamay ko sa bibig niya. Tapos nung sabi ni ate, ibaba mo na lang kasi sayang lang yung pen. Binaba ko po dyan. Diyan po sa baba, hindi ko na po sinubuan. Hinayaan ko na lang. Binubudburan ko ng binubudburan dyan. Kaya hindi po siya marunong kumain sa labangan. Dito doon sa kumakain. Hanggang ngayon po, tignan nyo, tinatapon niya pag dyan siya. Ngayon, tignan nyo po. Totoo po yan. Kahit si Aris, nakita niya kung paano po naging mamamatay na po yan. Sayang na sa... Opo. Opo. Yan po yung namin talaga sa na-practice po na kumain siya. Hindi pilit ko po yan kumain. Kasi ang problema niya, yung sipit-sipitan. Kaya sabi ni ate, total na pa-recover mo, paalakin natin ulit. Titingnan natin kung bumubuka na yung sipit-sipitan. Na-breed na po. Na-breed na po ngayon. Siguro mga June po o May manganganak. Titingnan po natin. Pero yan po ang nasubukan po namin talaga. Totoo po yan. Isa lang po ang naging anak niya sa loob. Habang na susunod na kabanata. Oo, titingnan natin sa susunod na kabanata. Opo, kala namin mamamatay na yan dati. Pinokonsensya ako ni ate talaga na dapat daw binenta na namin para maging pera. Kaya lang sabi ko ate, hindi tayo hindi natin naibenta agad. Kaya sabi ko, susubukan ko po lahat ng best ko. Ayun, nagawa ko yan. Totoo po yan. Survivor. Opo. Marami siyang iaanak. Yun po ang totoo. Tingnan niyo po yung mga PIC. First parity rin po yan. Nung nanganak sila, malalaki. Eri po, example, yung inelectric panan, first parity po yan. Pero tingnan niyo po ang tiyan. Malaki. Opo, yan first parity po yung mga yan. First parity po yan. Ganyan po. Dapat po yan, maliliit lang ang tiyan kasi parang reject pa nila, hindi pa sanay ang katawan nila sa Buntis. pero ngayon, magugutan, malaki ng tiyan nila. Kailangan natin para i-prove yan yung pag-ultrasound, kaya lang, magkano yung 42,000? Ang ultrasound. Saka miski ma-ultrasound mo, may magagawa ba pag Kitang-kita po para yung sa pangtao na ultrasound mo, makikita nyo yung bata. Ganoon din yung sa baboy, kitang-kita rin yung baboy, pati yung heartbeat kuha din. ganun din. Kaya lang, mabigat. Mahal nga lang. Mahal. Po. Maganda na ngayon ang ultrasound kasi para na siya yung talagang pang-monitor sa buntis ng tao.
Ayun ba, pag nakita mo yung arrangement sa loob, mai-arrange mo yon. Apo, ang ano doon, once nanganganak na siya, pwede mo siya isabay ng ultrasound, malalaman mo kung mayroong naipit, pwede ba siyang dukutin para hindi mamatay ibang big. Mamatay. Oo nga, no. Para hindi siya manunod. Kasi kung dukot kayo ng dukot, ang mangyayari, na-stress yung inahin. Makakamali, pag inahin, ma-infect. Kasi kung meron pong biik na eri po ang unang lumalabas sa puwet balakang. yung Dapat balak. ulo ngayon. Ako, ulo sa kapaa po. Pero pag ito po ang lumalabas, naipit, yung nandun sa loob, may tendency na po manunod. Malulunod yung iba po. Kaya pag medyo matagal, ipupwesto mo yung biik. Subutin mo siya. Talagang expert. Kasi mamasahihin pa yung tiyan para malinis yung biik, para gumano. Parang hinihilot. Apo, hinihilot nila din. Hilot mo namin lang. Tapos kinakausap pa nga namin yung mga yan. Ano mas malaki? Tayo lang hindi natin. Pero hindi na, papag-aralan din natin yung language nila. Yung movement. Sabihin, arouse na arouse siya, gusto niyang sumampa. Ganun. Talaga naman na rin. Ang nakakatawa to, pag tumayo yung balahibo sa bato, tumakbo ka na. Kasi Manunugod na yun. sasakyan ka. Ganun. Basta ako, kahit tao ka, sasakyan ka pa. Dadambahin po kayo. Dadambahin ka. Yung sa tao ho namin, dinamba, nakamaong. Wakwak ho, ganyan kahaba. Pero hindi naman sila nangangagat. Hindi ho, kaya lang may fans sila eh. Kaya pag sinuwag kayo ng ganun, talagang hihiwain yung pantalon ninyo. Di ba si Mario, dito, yung Panginoon, mabilis lang siya kumita. Pero hindi siya nakaipon. Wala. Kung may cruel kasi po sa animal, Oh, din babalik naman sa'yo. nila, diba? Opo, babalik. Pero kung mabait ka, alam. Ang actual po natin sa baboy natin sa inahin is 200 sow level. Tapos more or less ita times 2 lang natin or times 1.5 yung mga fatteners natin kasama na yung biik. Farm population ha. Apo. Pagkatapos ko isasama natin ng 200 ang sow sow. level. Tapos i-multiply natin ng 1.5 or 2 yung sa sow natin para makuha ang fatteners po. About 1.5 kamo. Apo. 1.5 times 1.5. 300. About 350 ano? Apo. 350. Apo, i-existing natin. Yan yung fatteners. Apo. Ano pa dito? May dadagdag pa? Yung sa manok po natin, average ng mga around 70,000 birds. Various stages yan. Apo. Broilers. Wala kayong layers ano? Wala po. Tapos yung tilapia natin, ilan yung 12,000 12 fingerlings. gift ito. Apo. O para iba-ibang ano, Ano, isa lang po yan yung kinuha natin sa ano, gift tilapia no? LSU. sa Muñoz. Wala naman kayong mga let's say saso o kaya mga kambing o Wala. other Ay, wala. Meron kami dyan yung ano lang. Sheep. Parang tupa na pinanlilinis-linis lang namin sa paligid ng poultry. Kasi Panlinis siya ng damo. nagdadamo. Grass cutter. Grass cutter, for sure. Ilan sila? Tupa, sheep. 12 yata, 12, 8. 12. Tapos yung bulate nila. Bulati namin nag-iisa. Grass cutter na malapit sa mga poultry farm. Apo, sa poultry po mismo. Dahil sa ilalim niyan may damo-damo. Yung side po, yung Yung side. side po niya, umiikot siya sa paligid. Siya ang taga-grass cutter namin. Kaya lang, sobrang grass cutter kahit yung sampalok, saging, mangga. Lahat po niya, Tawas-tawas din po, apo. Lahat kinakain niya. Kaya binabakuran eh. Ahas tulog nila.